hindi siya kabilang sa 12, hindi siya saksi sa paglakad sa tubig, hindi siya naroon ng pakainin ng 5,000, hindi siya kasama sa hardin ng Getsemani, at gayon man, siya ay isa sa mga pinakamahalagang ginamit ng Diyos. Ang pangalan niya, Lucas, isang manggagamot, isang scholar, isang manunulat at isang manlalakbay. At sa kanyang kwento, makikita natin na hindi mo kailangang nasa entablado para maging mahalaga sa kaharian ng Diyos. Si Lucas ay isang doktor, sanay siyang magpagaling ng katawan, sanay siyang mag-obserba, sanay siyang magsuri, at sanay siyang maghanap ng sanhi ng sakit. Pero habang ginagamot niya ang sugat ng mga tao, nakikita niya may mas malalim na sugat ang mundo. May sakit na hindi kayang gamutin ng gamot, may hapde na hindi kayang pawiin ng halamang gamot, may lumbay na hindi kayang tapalan ng kaalaman, at sa kanyang paghahanap, narinig niya ang pangalang Jesus, isang guro, isang manggagamot, isang himala. At sa puso ni Lucas may bumubulong, kailangan kong makilala siya. Hindi agad naniwala si Lucas. Siya ay isang doktor, hinihingi niya ang ebidensya, sinusurit niya ang mga saksi, hinapanayam niya ang mga alagad, hinimay niya ang bawat kwento, at habang sinusulat niya ang lahat, unti-unting nagbukas ang kanyang puso. Ang pananampalataya ay hindi bulag. Ito ay matalinong pagtitiwala, at doon niya sinimulang isulat ang pinakadetalyadong salaysay ng buhay na Jesus, hindi bilang chismis, hindi bilang alamat, kundi bilang katotohanan. Nakilala niya si Pablo, isang apostol, isang bilanggo, isang sugatan, isang walang tigil sa paglalakbay, at iniwan ni Lucas ang kanyang komportableng buhay upang sumama sa kanya, hindi sa marangyang lugar, kundi sa kulungan, sa paglalakbay, sa gutom, sa panganib. Dito mo makikita na kapag nakita mo ang tunay na halaga ng Ebanghelyo, hindi mo natatanungin kung komportable ka, tatanungin mo kung makabuluhan ang mga ito. Kasama ni Pablo, tinahak niya ang mapanganib na dagat, inabot ng bagyo, nahulog ang barko, nabasa ang mga sulat, nanginig ang mga katawan, pero hindi iniwan ni Lucas si Pablo. Patunay na ang tunay na kaibigan ay hindi lumalayo sa bagyo, lalo siyang lumalapit, at habang ang iba'y tumatalon sa dagat, si Lucas ay nanatili. Nakulong si Pablo, madilim, malamig, mabaho, masakit, at sino ang nandoon? Si Lucas. Hindi bilang bisita, hindi bilang manunood, kundi bilang kasama. Ginagamot niya ang sugat ni Pablo, inaalagaan ang kanyang katawan, pinapalakas ang kanyang loob. Hindi lahat ng ministeryo ay nasa pulpito, ang iba ay nasa gilid ng sugatan. Sa pagitan ng paglalakbay at pagkakakulong, isinulat ni Lucas ang 2 aklat, ang Ebanghelyo ni Lucas at ang mga gawa ng mga apostol. Kung wala si Lucas, hindi natin malalaman ang kwento ng mabuting Samaritano. Hindi natin makikita ang detalyadong paglalarawan ng krus. Hindi natin masusundan ang paglawak ng simbahan. Ang mga tahimik na tao ang madalas na nag-iiwan ng pinakamalaking bakas. Habang ginagamot niya ang katawan, mas nakita niya ang pangangailangan ng kaluluwa, at natutunan niya ito. Mas mahirap pagalingin ang pusong sugatan kaysa sa katawan na may sakit. At sa kanyang mga sulat, makikita natin ang malasakit na Jesus sa mga mahihirap, makasalanan, babae, bata, dayuhan. Dahil iyon ang nakita ni Lucas, isang Diyos na marunong magmahal. Sa mga huling yugto ng buhay ni Pablo, habang ang iba ay iniwan siya, isang pangalan lamang ang nabanggit, si Lucas na lamang ang kasama ko. Habang ang mundo ay tumalikod, si Lucas ay nanatili. Ang tunay na katapatan ay nasusukat kapag wala ng palakpak. Sa panahon ngayon, maraming Lucas sa simbahan. Hindi sikat, hindi kilala, hindi nasa entablado, pero masipag maglingkod, at baka ikaw yon. Hindi ka mangangaral, hindi ka worship leader, at hindi ka influencer, pero ikaw ay tagapag-alaga, taga-suporta, tagapamagitan, at tagapagpagaling. At gusto kong malaman mo ito, hindi maliit ang papel mo sa kaharian ng Diyos. Ang isang doktor na tahimik ay ginamit ng Diyos upang isulat ang pinakamagandang balita sa mundo. At
At ikaw, anumang hawak mo ngayon, kakayahan, trabaho, talento, kayang-kayang gamitin ka ng Diyos. Hindi mo kailangan maging sikat, hindi mo kailangan maging magaling magsalita, kailangan mo lang maging tapat. At balang araw, makikita mo na ang mga tahimik mong paglilingkod ay nagiging malakas na patotoo.